Ayun. So, kung pupunta kayo ng Pinatubo, suggest mag-hire na lang kayo ng 4x4. Huwag na kayo sumubok. Masisira buhay niyo. Hi guys, James Conda here, and for today's adventure, susubukan namin ang legendary Pinatubo Trails. Mahaba ang ruta, matindi ang terrain, at mas matindi ang convoy kasi halos 200 rigs kami from Ford Off-Roaders Club Philippines. And this is the first anniversary trail of our club, so let's go! First things first, with this huge number of rigs, we have to set the correct frequency for our radio para magkaintindihan lahat at hindi magkagulo sa trail. 550. Kaway-kaway. Lang halos, no? Very masaya. Waiting pa sa iba. So, nasa atin yung Team 1 North. Marami pa. Low form, parang form na Sir, lisensya po. hello! Ala! May checkpoint pala! Hello dito. Hello po. reglo na lang. Sige po, ano na lang, pakitago na lang dito. Hindi pa. Lagay na kayo natin. Bigyan, lagay na. Okay, maglagay muna kami sticker. So yan, yung rig natin ngayon. Ford Wild Truck 2023 4x4 aka Frost. So all stock lang. All-terrain tires. Ayan. Okay. Lagyan natin sticker. Start up off-road. Hangin sa magbabawas pa ng hangin. Over. drone shot. So far, looks like complete na tayo. 200 plus rigs.
Okay, so ito na, start na kami sa Pinatubo Trail. So far, so good. How about you, Chai? Enjoy. Enjoy. Grabe. So very useful dito guys yung camera sa forward because pag may hilly part na hindi mo nakita yung babagsakan mo, pakita niya. Yan. So dito yun. Yan, makikita mo na dyan. Okay, so ang ginawa ko lang, in-off ko din yung yung rain sensing setting. Kasi minsan pag na-detect niya na biglang mag-wipe, para maiwasan yun, yung sudden wipe, lalo ngayon, alikabok yung salamin. So yun, para maiwasan yung gas-gas. So yun. Yeah, so far so good. Sayang lang talaga kanina, naglaro kami kanina ng cousin ko si Justin, yung pickup na nasa harap ko. Naglaro kami dun sa first part nung Pinatubo. But then, hindi pala naka 360 mode yung sa 360 natin, so wala lang, sayang. After a few hours of driving across the Pinatubo Sands, finally, nakarating kami sa area kung saan pwede mag-settle down. Nag-decide ang aming team na dito muna mag-set ng camp for lunch kasi may mga balita na may ilang rigs na nabahura sa unahan. Kaya mas okay na magpahinga at mag-strategize kami bago tumuloy. For my cousin and I, naghanap kami ng mas tahimik na pwesto kaya tumawid kami sa stream of water para mag-set camp sa kabilang side na medyo malayo sa crowd. Perfect spot para kumain, mag-recharge at paghandaan ang next leg ng aming adventure. Okay, so nag-camp muna tayo dito kasi sabi nila malalim yung tubig doon. Pero tingnan natin later kung may masasabayan ng local para maka-forward. Pero for now, kain muna. Gutom na para may energy. Hotdog. And then hotdog again. And then may longganisa yata. Okay guys, so yung next part, after namin kumain, so ayun, nag-strategize na kami kung paano. So ako may mauna. And then just before leaving the campsite, merong malaking bato na hindi ko napansin. It went under the car. Luckily, some of our teammates which had the proper equipment was there. Thank you mga sir sa pagtulong ulit. Bali, ang ginawa dito is trinay namin itulak yung bato. And luckily, hindi masyado malalim yung pagkakabaon ng bato and natulak siya. So makikita nyo na medyo bumagsak din yung kotse. Ibig sabihin free na yung bato. Yeah, so ayun, okay na. Let's get ready for round 2. Hi guys, so tapos na tayo mag-eat ng lunch. So far, yun, may isa lang tayo naging problem kanina. May tumusok na bato pero goods na goods. So ngayon, attempt natin pumunta dun sa dump off point papunta sa trekking. So may nakasalubong kami kanina, sabi kaya naman. And so far yung mga pumunta, wala naman nagreklamo na may na-stock. Kaya try natin, dahan-dahan lang. So ngayon naka-mud setting tayo. Tapos for high deflop. So let's go. Okay.
surviving so far. Hopefully, makarating tayo sa pinaka ano. Ayan. Meron tayo dito kasama kapwa Ford Ranger. Okay. That. Oh my God. Yeah. Sira stepboard. Sige lang. Paano ka na ito? Pag ganyan ba magagawa? Magagawa pa naman, ano? Nag-vlog kasi. Nagbablog ka? Opo. Mali ko. Hi guys, so hindi na namin tutuloy yung hike dahil kulang na kami sa time. It's already 2 o'clock. So 2 hours going up, 2 hours going down. It's gonna be 6 p.m. and we don't want to end up here na madilim na kasi hindi namin kabisado yung daan. So yeah, so ito muna yung off-road trip namin. So at least natapos natin yung off-road. Next time na lang yung trek, babalik tayo. Solid experience. Parang Delta 5 na rin. Pero masaya naman. Saya naman. Eh dito, experience. Masaya pero medyo mahirap pala. Mahirap pala. Enjoy! Enjoy! Experience that. Nakatulog pero enjoy pa rin. Sa Pinatubo Trail. Pero gagastos din ng 3.5 para sa stepboard. Ayun. So, kung pupunta kayo ng Pinatubo, suggest mag-hire na lang kayo ng 4x4. Huwag na kayo sumubok. Masisira buhay niyo. Hi guys, so yeah, James Conda here. So time check, it's 5:34 in the afternoon and we just finished our off-road here at Mount Pinatubo. Conclusion of Mount Pinatubo Trail, it's fun, and advice is if you want to trek, go early because don't be like us. We weren't able to trek kasi late na. And hindi na abot, magiging gabi na paglabas. So yeah, we opted not to go for trekking anymore. Pero maganda pa rin yung picture. Yeah, all for the gram. Yeah, so thank you guys for watching this episode of James Conda Vlogs. See you in the next adventure. Bye. Thank you.